Dahil sa banta ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, nagsagawa ang Albay Veterinary Office ng Medical Mission para sa seguridad at kalusugan ng mga alagang hayop sa Daraga Albay. Halos 9,000 livestock animals ang tinututukan ng AVO na bahagi pa rin ng pagtulong sa mga apektadong residente. Si Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Hindi lamang mga tao ang nakakaramdam ng panganib sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, kundi maging ang mga hayop na nagsisilbing kabuhayan ng mga residente sa Daraga Albay. Isa si Tatay Raul sa mga magsasakang piniling ilikas ang kanyang mga alagang baka at kalabaw sa itinakdang pooling site ng lokal na pamahalaan para sa mga alagang hayop na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Kaya nang magsagawa ng medical mission ang Albay Veterinary Office, hindi siya nagdalawang isip na tangkilikin ito. Malaking bagay po ang sir sa amin dahil sa yung mga magbibigay ng vitamin at saka pamurga bukod sa may mga individual na programa sa mga DA ng mga baka. Malaking bagay ng pag ganito may kalamidad, nililikas namin, binibigay ng mga vitamin at saka pamurga. Bukod sa pagbibigay ng medikal na serbisyo, nag-abot din ang Albay Veterinary Office ng pagkain at mga kagamitang pansaka tulad ng mga pantali at drums laban sa ashfall. So, kailangan natin suportahan yung ating mga farmers sa pamagitan ng pagbibigay ng mga libreng feeds, ng mga ruminant feeds na galing sa aming opisina. Opo, binibigay natin sa kanila para may karagdagan na pagkain na masustansya ang ating mga alaga. Patuloy na tinututukan ng Albay Veterinary Office ang pagkalinga sa halos 9,000 livestock animals na naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Bahagi yan ng mga hakbang ng provincial government para matulungan ang mga apektadong residente hanggang sila'y makabangon muli. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.